Ano kaya mas maganda? Pinag-iisipan ko kung tong windshield na to ganito nakataas, o kaya ibababa ko kaya para mas fit dito sa headlight. Actually, yung unang setup ko nun dito mababa eh. Itinaas ko lang nung dahil parang sabi ko parang mas maganda yung nakaangat. Kaya lang, napansin ko kasi sayang yung awang oh. Parang mas maganda pagka mababa siya, mas mas bagay yata eh. Pero anyway, pag-isipan muna natin na maigi, tapos saka tayo mag-decide. A few moments later. So nakapag-decide na ako. Better nga siguro na ibaba ko siya para mas compact ang tignan. Saka yun nga, maiwasan yung mga malalaking awang. So tara, gawin na natin ang mga kakailanganin natin. Habang ginagawa ko, ipapakita ko sa inyo habang at nang malaman din ng mga gustong gumawa rin ng ganito. Alisin muna natin to. Linagyan ko kasi ng takip tong eh. Ayan, mga kaek-ekan ko dito sa Allen bolt. So since Allen bolt siya, automatic ang gagamitin natin is Allen wrench. So hindi ko kabisado yung sizes nito eh. But then ito pinakamalaki na dito sa set ko ng Allen wrench, ito yung pumasok eh. So yan yung gagamitin. And then bago pala yan, kailangan muna nating alisin tong headlamp kasi hindi natin ito mabubuksan kung hindi ito tatanggalin dahil merong sasama yung nut na nasa loob eh. So ito muna, gamit tayo ng Phillips screw dito, dalawa to sa magkabilang side. Ito sa kabila naman. Nga pala, kung mapapansin nyo, parang nakatingala itong motor kasi ito yung isa sa mga not exactly naman hindi ko nagustuhan, kaya lang parang nakakailang lang dahil pagka sinenter stand mo tong YTX tumitingala eh. Ibig sabihin mas mabigat talaga yung likod niya. So ang nangyayari, umaangat yung harap pagka naka-center stand. Kalsuhan muna natin. Lagyan natin ang kalso para maging fix tong manibela sa harap. Ayun, nagkalso na ako sa likod. Yung gulong sa likod, kinalsuhan ko. So, tuloy na natin itong ginagawa natin. Since natanggal na yung dalawang Phillips screw, ayun, bumukas na yung ating headlight.
So ito yung sinasabi ko. Since may bolt dyan, hindi ako masyadong sure sa size nun eh. Pero hindi ako nagkakamali, 10 or 12. Ayun, 12. Ay, pasensya muna. Ha? Ito po masyado para mga araw din. So ito, 12 na 12 na range ka ako sana para dito sa nut na to. And then ayan, huwagan na natin. Ganun din sa kabila. Ayun. Tapos try natin po pwede na. Baba na, and then baba rin sa kabila. Ayun. So far nakasagad na. Ayan, mas maganda. Nawala yung awang dito, di ba? Tapos ganyan natin ang konti. So, higpitan na ulit natin. Ay? lang. Masyado. Then, ganun dito sa kabila. Ganun natin. Natin kung balanse. So far tingin ko mukhang naka-align naman na siya. Double check ang atin nito fit. Ayun. So, after na nyan, balik na natin tong lens ng kanyang headlight. So, itong screw ulit.
Kailangan kasi shoot na shoot ko sa butas eh. Ito natin gamit tong Phillips screw. Ipit lang. Then, dito naman sa kabila. Ayan. So, I guess yan na yung takbo. Ano niya? Ito na yung taktong kabit na. Ayan na. So, I guess mas maganda na siya. Later. So, ito na yung kinalabasan. Ayan. Hindi na masyadong maawang. Hindi katulad nung ano na nakatingala. So, ito saktong-sakto lang. Ayan siya. Ayan. So, okay na. So far, mas gusto ko yung itsura niya ngayon. So, ganun lang. Yung mga nagkakabit din ng windshield o yung gusto mag-adjust, ganun lang. Ganun din, pagka yung mga may konsenado na bumili ng windshield na tulad nito, yung mga universal windshield na pang round lamp, ganun lang din kasimple ang paggawa. So sana may na-share na naman akong matututunan ng mga YTX users. Saka ganun na rin, applicable na rin to sa mga sa mga iba pang mga motor. So ayun, maraming salamat sa panunood.